Welcome back po sa ating bago na namang video. So, sa video natin na ito ngayon, pag-uusapan natin kung paano ako nakarating dito sa Canada. So, ito nga pala ang Bear Pugs TV at isa po akong meat cutter dito sa Canada ngayon. Kung yung makapunta rito ay tapusin na lang po itong video na to. Tuway ko ay ang Lamia, officer, pero hindi po ako butcher no, nanggaling ako sa Saudi na nag-cross country dito. So kung hindi nyo papanood ang ating video na nandito, yun yung video natin nung tayo po ay safety officer pa lamang na nagbibigay ng mga ideya na sa ating mga kababayan. So isa po akong licensed na safety officer sa Kingdom of Saudi Arabia na nag-cross country noong 2023 dito sa Canada. So yan yung ginawa natin ng mga series ng ano yan mula sa mga biyahe natin hanggang sa mga pagdating natin dito, yung una nating snow, andito, may mga video tayo dyan. Tapos, ngayon isi-share ko naman sa inyo paano ako nakarating dito. So, sabi nila, mahirap daw makarating dito sa Canada. So, parang totoo nga din naman talaga. So, parang marami ang nag-iisip talaga na paano. Kaya, ito nga pala, papakilala ko sa inyo ang pathway ko ng Lamia. Kung paano ba nangyari na isang Lamia galing Saudi papupunta dito. So dito by stage natin pag-uusapan. So kung ikaw ay isang butcher na sa Middle East, ay malaking advantage sa iyo 'to. Kasi nga ang Canada ay mostly nangailangan sila ng mga skilled na gaya ng mga meat cutter or mga tinatawag nating butcher. Butcher ka man sa mga baka, baboy, manok or mga kung ano-ano man, slaughtering process ay malaking advantage mo. Especially din sa mga magko-cross country, kung nasa mga Gulf countries ka or kung saan ka mang bansa na kahit Asian countries na gusto mong makarating dito. So normally mabilis po ang kuhanan natin ng transfer natin 'pag Lamia. Kaya mas gusto ng employer na kumuha sa cross country kaysa sa galing pang Pilipinas. And number one pa rin dito ang Pilipino, parang Middle East din na 'pag Pilipino, number one 'yan. Malaki ang guts niyan, malaki ang advantage. So dito, pag-uusapan natin kung paano ako nakatawid. So, yan guys, simulan natin sa mga by stage. So yan guys, mag-start tayo sa mga steps na konting context lamang ng bakit nga ba Canada? O bakit hindi na lang tumagal sa Saudi? Lang yun guys, no? Sa Saudi, pwede naman, maganda naman ang sahod. Pero yung permanent resident ay wala. So walang PR sa Saudi. So ang pathway natin ay cross country Lamia. So kahit gaano ka nakatagal, uwi ka rin naman sa Pilipinas eventually, no? So para sa ating mga OFW, lalo na sa food industry, ang Canada ay isa sa bansa na nag-o-offer ng clear pathway para maging permanent resident. O bilang isang butcher o meat cutter, nasa Indiman po ang listahan natin. Hindi tayo naghahanap ng employer kundi ang employer ang maghahanap sa atin. Yan ang beauty ng Lamia. Yung employer mismo ang mag-sponsor sa'yo. Yan yung naging pathway ko dito. So yun ang pag-uusapan natin sa aking journey papunta rito sa Canada. Doon ako start na nag-process. So ano ko din dito sa ano mga kailangan sa video na to. So yan yung pinaka most ano natin. Maraming nag-views na videos dati. Kaya shout out sa nag-comment na gawa naman ng video kung paano naka-apply or kung anong process na ayan, yan. So, i-ano natin diyan, shout out sa kabayan na nag-comment. And then, yung employer mismo guys ang maghahanap sa iyo pagka ikaw ay mag-aano ng butcher, mag-ano ka sa mag-a-apply. So, sa akin is naging direct hire ako. So, yung dahil sa may kakilala na ako dito, may open na Lamia, ibinigay sa akin. So, yun yung naging open ko. So, malaking advantage guys kung may mga kakilala na kayo dito and then may makakapagsabi na may open na Lamia, i-grab nyo na kaagad yun. Kasi malaki ang ano no, na mas madali ka, mas mabilis ka makapasok sa Canada na pathway pag Lamia. Pag may open Lamia, gaya sa akin. So, gaya sa kaya kuya ko naman din na nauna dito, si pinsan ko naman ay meron siyang open na Lamia dati, kinuha naman.
si kuya ko through cross country din galing ng Malaysia. So yun ang naging pathway niya na nasundan ko naman din na naging cross country din ako makapunta dito. So step by step natin yung paano ba ang proseso kasi hindi naman lahat kasi masasabi natin na may kakilala na rito na yung naging advantage na para makapasok dito, mag-process. So mahirap din naman na basta makipagsapalaran. So pag-uusapan natin ngayon kung ano ba yung mga agency, kung paano ba mag-apply through job bank, Indeed may mga i-share din tayo sa ganyan. So yan yung pag-uusapan natin stage by stage. So yun guys, yun yung starting point na natin ay dito na tayo sa stage 1. Yung time na sa Saudi, yung sa Saudi yung foundation natin. Kung nasa Saudi ka, lalo't bilang butcher ka na, magandang posisyon ka na. Kasi bakit? Dahil ang Canada ay nagre-require ng mga experience. So may nagtanong din sa atin dito na kung kailangan ba ang mga in situ. Bale, ang pinakakailangan po guys ay experience, no? So 3 years or ang Canada ay nagre-require ng mga ganong mga experience. Kaya talagang recognize yan dito. So ang kailangan mong i-prepare habang nasa Saudi ka pa, number 1, yun talaga yung work experience na documents mo. So kung ikaw ay nasa trabaho ka pa, hindi ka pa bibigyan basta ng COE, dahil normally pagkatapos mo na ng work yun ibibigay, di ba? Pag nag-resign ka na. So ang kailangan mo i-prepare dyan ay yung work experience mo na work verification. Job verification letter. So ibig sabihin, so nagbigay din tayo ng paalala niyan dito sa nauna nating video na job verification, bale andun yung buwan ng sahod mo, kung kailan ka nagsimula, ano yung job title mo, until doon sa up to the present na nag-a-apply ka. So verification yun na hinihingi ni Canada ng mga employer dito, ng mga HR, para mapatunayan na ikaw ay isang legit na andiyan ka ngayon sa trabaho mo. So yan ang work experience na document. So yan yung original na kailangan sa company, kailangan may letterhead, may stamp na may signature. Iko-compile niyan habang andiyan pa kayo. Huwag niyong antayin na umuwi na kayo ng Pilipinas kasi mahirap na kunin na naman yon para ma-distance na naman. Okay? So skills certification, isa din yan na sinasabi ko na mga kung cooking related, i-ready nyo rin kung kayo ay lalo't mga chef yung ina-apply nyo dito. So, yan ay nire-required pero malaking plus yan kung meron. Pero kung okay, ay hindi naman make or break yan na pag wala, hindi na pwede. So, yan ay pangdagdag lamang, malaking plus. So, isa din sa pinakailangan, kung makikita niyo dito na may video tayo niyan, Saudi Police Clearance. Marami ang nagsasabi na malaking tulong itong video natin na to dahil sa mga hindi nakakuha. Dahil minsan nga naman hindi natin iniisip na ay magka-Canada ka o New Zealand, Australia or sa UK, pa-Amerika, na kailangan natin ng Saudi Police Clearance lalong-lalo na kung kayo ay nasa Saudi Arabia.